Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. I-update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon. Ngayon pong Biyernes, May 30 na po, 2025. But before that, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho, wala ho tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin tayong low pressure area dito po sa may bandang silangan po ng Vietnam sa labas po ng Philippine Area of Responsibility natin na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero bago yan, dito muna tayo sa forecast weather conditions natin mga kaibigan. No? Meron tayo ngayon tinatawag na southwesterly wind low at meron din tayong mga localized thunderstorm. Sa area po ng Mimaropa, kasama na rin ho ang Western Visayas, kasama ang Negros Island region. Asahan po natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa mahinang habagat. No? Madalas po yan nangyayari tuwing hapon at sa gabi, no? Yung mahina hanggang sa malalakas sa pag-uulan. So yung mga lugar na aking binanggit, no? Yung mga lugar na yan, mag-ingat po tayo sa banta ng pagbabaha. Gayon din po sa mga landslide prone area. Sa Metro Manila naman, kasama ang ilang bahagi ng ating bansa, asahan po natin ang medyo maulap po na panahon at bandang hapon at sa gabi may posibleng mahina hanggang sa mga bugso ng pag-uulan dahil po yan mga kaibigan ko sa localized thunderstorm, kasama na rin dyan ang mahinang habagat. So mga kaibigan, kung titignan nyo sa ating weather forecast update mga kaibigan, talagang itong southwesterly wind flow nagbibigay na ng maulap na panahon. Indikasyon na ho yan o transition na ng tag-init to tag-ulan na po tayo ngayon. So kung titignan nyo, yung kaulapan talaga natin halos natatakpan ang malaking bahagi ho ng kanlurang bahagi po ng Luzon. Dahil ho yan sa mga localized thunderstorm at sa southwesterly wind flow or yung mahinang habagat. Kung titignan natin mga kaibigan, wala naman tayo na monitor sa ngayon na anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Upon checking po sa ating data, meron ho tayo ditong tropical cyclone threat potential. Ito po yung sinasabi natin na banta ng posibleng mabuong tropical depression or bagyo within the next first week po ng June hanggang week 2. Kung titignan nyo mga kaibigan, kasama sa week 1 update natin, May 28 hanggang June 3, maliit yung chance na magkaroon ng bagyo. Sa week 2 naman natin, June 4 hanggang June 10, medyo may chance ng mga tropical depression, pero low chance po ito na maging isang ganap po na bagyo. Dalawa yung namomonitor natin pagdating po ng June 4 hanggang June 10. But so far mga kaibigan, ayon na rin sa update ng Pag-asa, may posibleng isang bagyo mabuo ngayong buwan po ng June. Sa May ho, inaasahan natin matatapos yung buwan na ito, walang bagyo mga kaibigan. Dahil nga po ilang araw na lang papasok na po ang June. And officially, ito na ho talaga yung pinaka hinihintay ng karamihan, yung tag-ulan, yung rainy season. So wag naman sana magkaroon ng mga sunod-sunod na mga bagyo. Usually kapag sobrang init, at alam naman natin, nung tag-init sobra talaga yan, pagpasok ng tag-ulan, madalas dyan naman bumabawi. So sobrang init tapos biglang buhos naman or biglang tuloy-tuloy naman po ang mga pag-uulan. Sa ngayon mga kaibigan, pinaghahanda na yung ating mga kababayan na nasa mababang lugar sa banta po ng mga posibleng pagbaba in case kung sakali lamang po magkaroon ng mga biglang bugso ng pag-uulan. Madalas sa hapon at sa gabi din meron dahil sa mga localized thunderstorm. Yung mga lugar naman na malapit po sa mga ilog, yung mga landslide prone area, pinag-iingat din tayo dahil nga po alam nyo kapag ganitong tag-ulan na, mas maganda naghahanda na tayo. So ano ba yung mga paghahanda na dapat gawin ng ating mga kababayan? Yung mga nakatira sa mga ilog, ayusin natin yung mga bahay natin. Kung pwede nating iusog mga kaibigan o yung mga light materials na ginagamit natin, mas maganda i-check natin yung mga bubong, kung may mga butas ba para kapag nagsimula ng tag-ulan, hindi tayo mapaperwisyo, hindi tayo magkakaroon ng aberya at nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwede hong mangyari. So mga kaibigan ko, marami nagtatanong sa atin yung magiging unang bagyo ba malakas daw po ba ito or may category ba ito bilang isang super typhoon?
Paglilinaw ko lang mga kaibigan, ang unang bagyo po mga kaibigan na mabubuo sa ating bansa, tatawagin hong bagyong Auring. Upon checking din mga kaibigan, last year nakita nyo, nung May 23 hanggang 25 may nabuong isang bagyo, no? Last year ho yan. At hindi naman yun naging sobrang lakas na bagyo. Inaasahan ng bagyong Auring mga kaibigan, hindi man ito maging malakas, posible naman ito magbigay ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yan muna ang update natin sa ngayon. Please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.